Magandang umaga po at welcome po sa ating programa, My Morning Manna with Pastor OG. So wala pong pagtatagal ay buksan po natin ating mga Biblia sa Deuteronomy chapter 32. Ang awitin po na inyo narinig is In the Sweet By and by the Gaiter Gospel Series sa kanilang album na 10th Revival Homecoming. Deuteronomy chapter 32 verses 11 hanggang 12. Chapter 32 verse 7 pala hanggang 12. Verse 7. Alalahanin ninyo ang mga nakaraang araw, ang panahon ng iyong mga ninuno. Itanong nyo sa inyong ama at ilalahad sa inyo, gayon din sa matatanda at kanilang isasaysay, nang hatiin ng Diyos itong sangkalupaan at pagbukod-bukurin ang mga bayan, at nang itakda niya ang mga hangganan, naisip na niya ang Israel na kanyang bayan, pagkat ito ang bayan na kanyang hinirang, si Jacob na itinatanging maging kanya lamang. Sila'y natagpuan niya sa ilang, lupaing halos walang buhay na halaman. Sila'y kinandili at pinatnubayan ng buong tiyaga at pagmamahal. Sila'y parang mga inakay, tinuruang lumipad, sinubaybayan mula sa itaas, minsay sinasalo ng makapangyarihang pakpak, tulad ng ginagawa ng agila sa kanyang mga anak. Napakaganda po ng illustration na ginamit po ni Moses patungkol po sa pag-aalaga at pag-aaruga ng Diyos sa kanyang mga anak, sa kanyang bayan. Our topic for this morning is reframing the picture. Most of the time kasi dumarating sa buhay ng isang Kristiyano na hindi natin nakikita kung ano talaga ang plano at programa ng Panginoon. Ang madalas na natin nakikita ay problema at hindi yung magandang side ng mga bagay o mga magandang naidudulot ng mga pangyayari sa buhay natin. Maging sa Israelite man din, nung sila po'y pinalaya ng Panginoon, madalas na sinasabi po ni Moses, alalahanin ninyo kung paano tayo iniligtas ng ating Panginoon. Minsan kasi, pag nakalimutan na natin kung ano yung ginawa ng Diyos, nagkakaroon na tayo ng blindness sa mga bagay na posibleng gawin ng ating Panginoon sa mga buhay natin. Kaya po isang malaking challenge para sa atin mga Kristiyano, tulad ng ginawa ni Moses, na ang tuon niya ay doon sa mas malaking paningin, sa mas malawak, yung tinatawag nilang bird's eye view, yung 2020 vision na nakikita ni Moses from the perspective of God, not just from the perspective of man. Bakit? Sa paniningin ng tao po, problema. Pero pag tingnan yan sa paningin ng Diyos, yan po ay pagpapala. Kasi ang paningin po ng tao ay limitado, ngunit ang pananaw ng Diyos para sa kanyang mga anak ay higit pa po sa ating naiisip. Kaya tulad po sa binanggit po ni Moses, sinabi niya doon, ang kanyang mga bayan ay kanyang inakay, tinuruang lumipad, na kahit pabagsak man ito, para sa isang maliit na agila, akala niya pabagsak na siya, but there is a wings that is willing to catch him up when he falls. Kung hindi siya marunong pang lumipad, alalayan siya. Pagpabagsak na siya at talagang hindi siya makakaahon, don't worry. Meron talagang inang agila na aakay sa kanya at sasaluin siya sa kanyang mga pakpak. Ganon din tayo. Tinulungan tayo ng Diyos na lumipad sa sarili natin. Ngunit kung hindi na natin kaya, huwag kang mamroblema at huwag mag-alala dahil nandyan ang ating Diyos aalalay sa atin. Minsan kasi iniisip natin, bakit ako na lang nag-iisa? Parang hindi na yata, wala na yata akong kasama. Bakit ako na lang yata ang lumilipad? Don't worry, tinuturuan ka lang ng Diyos kung paano lumipad. Kasi kung marunong ka ng lumipad sa sarili mong pakpak, ang pinakamaganda niyan is you will gain a greater heights. You will be fully matured. You will fully be developed. God is helping us to be fully matured before Him. Kaya po ang challenge ko po sa inyo ay ganito. Let us look from the divine perspective, not just from the human perspective or human point of view. Kasi kung ang human point of view po ang ating reliance sa human point of view, madidisperate po tayo, madidiscourage po tayo. Bakit po? Ang atin pong paningin ay limitado, ang atin pong pananaw ay napakaiksi, but God's plan and purpose for us is greater than we can imagine. Minsan pa po nagbabalik ang inyong lingkod. Ang tune po na inyong narinig is Go Rest High on That Mountain ng
The Crossroads, no? Ito ay kanilang performance track, high with background, no? Ito yung background nila. But anyway, patuloy tayo mga kapatid. Medyo mahina lang yung audio natin sa ngayon. Gusto ko iparating sa inyo itong ilang biblical truth na gusto ko iparating. Nakikita tayo ng Diyos, no? God sees us on the other side. When we only see clouds, God sees the rainbows and clear blue sky. Minsan kasi ang iniisip natin, parang mag-iisa na lang yata ako, Lord. Parang wala na yata ang pag-asa tong buhay ko. Kasi panay clouds lang yung nakikita ko, panay problema. Remember, when we only see clouds, God saw the rainbows. God saw the clear blue skies. Yan po ang nakikita ng Diyos. Ang atin lang po kasi nakikita ay yung problema. Pero hindi natin nakikita ang pagpapala. Kaya nga po, madalas kong sinasabi is, delay your emotion. Minsan, halimbawa, matanggal sa trabaho. Madalas kong sinasabi, huwag kang magalit agad. Huwag kang magwala. Wait for 3 days. Look for best things that happens to you. Bakit ka nawalan ng trabaho? Ano ang magagandang bagay na naidudulot ito sa'yo? In that way, you can start to see from the perspective of God, no? Isang magandang advice po yan. Minsan kasi iniisip natin na nawalan ako ng trabaho, minalas ako. Hindi po yan malas. Sabihin ko po sa inyo, ang lahat po ng bagay na nangyayari, kung ikaw po ay naglilingkod sa Diyos, ay para po yan sa ikabubuti natin. Romans 8:28, sabi po ng Biblia, for all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Ibig po sabihin, lahat ng bagay na nangyayari sa atin ay para din po sa ating kabutihan. Ang atin lang po kasing nakikita ay nakakasama siya sa atin. Bagkus, kung titingnan po natin siya, atin po makikita na hindi po siya problema pala, kundi pagpapala. God cares for us like the mother eagle cares for the egg until it's hatched. Kung ang isang inang agila ay inaalagaan ang isang itlog bago ito, mabiyak. But our Father is greater than that. He takes for us greater than the mother eagle takes for the egg. Alam ko po na kung paano mag-aruga ang mga agila, no? Handa silang pumatay, wag lang masaktan o wag lang makuha yung kanilang itlog. Ganon din po sa ating Panginoon. Ang kagandahan sa ating Panginoon, it never stops until it's hatched. Kasi patuloy po ang pag-aruga ng Diyos maging sa ating kamatayan, no? Because from womb to tomb, God's sovereign eyes is on us. Ang kagandahan po, mula nang pinanganak tayo hanggang sa ating libingan, ang Diyos po ay nakasama natin. Bakit? Tayo po ay hindi mga, physical being. We are spiritual being. We are in the body. God sees us. Bago pa man tayo pinanganak, God already ordained everything for us, no? We are bound for eternity. When God created us, we are bound for eternity. Tayo po'y haharap sa dambana ng Diyos at tayo po'y sasalubong at sasama sa Kanya, sa Kanyang kaharian. When we remain faithful unto Him. Kaya po, nais ko pong iparating, kung dumating man ang problema, dumating man ang mga pagsubok sa buhay natin, look in it from the different perspective. Do not look at it from your own perspective. Imbis na tingnan mo mula sa paningin ng tao, tingnan natin mula sa paningin ng ating Diyos. And I believe you will understand greater than you can understand better than your previous understanding about the plans of God. My dear brother and sister, I want to challenge you. There is no problem too big that God cannot solve. And I want to challenge you, God already paid the price for every trials and problems we are facing. God bless you at magandang umaga once again. I will clean